Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa mga sinasabi ni Loren Badoy. So alam naman po natin ito si Loren Badoy ay isa sa pinakamaingay na DDS dyan sa social media. So ayon kasi dito sa kanya, samahan, protektahan daw si Vice President Sara Duterte dahil ito daw ang susunod na gagawin ni Mr. President Bongbong Marcos. So alam naman po natin na lahat na lang na mga issue na nangyayari talagang sinisisi nila kay Mr. President Bongbong Marcos at kung ano-ano na mga paratang ang ipaparatang ng ilan sa mga DDS dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Kaya nga ho, nagtataka ako dito sa mga ilan sa mga DDS na nagpaparatang kay Mr. President Bongbong Marcos at nagsasabi na di umano mastermind daw ito sa nakawan si Mr. President Bongbong Marcos. O yan ang naririnig natin sa ilan sa mga DDS na mga creator or vlogger, 'di ba? Ito nga ho ang sinasabi natin or tanong natin sa kanila. Kung totoo ang paratang nyo kay Mr. President at may ebidensya kayo, bakit hindi kayo mag-file ng reklamo laban kay Mr. President Bongbong Marcos nang sa ganun masagot ni Mr. President Bongbong Marcos yung paratang nyo? 'Di ba? Yun yung katanungan natin sa kanila Hindi yung kuda sila ng kuda sa social media na paratang ng paratang, wala naman silang pinapakita na ebidensya. So, balik tayo dito kay Loren Badoy, dito sa mga sinasabi niya. O, ito, panoorin muna natin at pakinggan. Samahan natin siya at protektahan natin siya kasi ang mga susunod na gagawin ni Bongbong Marcos, mark my words, ay ipapakulong ang vice-presidente at kakasuhan siya ng plunder. At meron din mga assassination plans sa kanya. Ngayon, napakasimple na lang talaga ng nasa harap natin. Ang kailangan nating protektahan ngayon, puwera pa si PRRD, ay ang ating Vice President. Nakita naman natin na lahat ay ginagawa ni Bongbong Marcos para mawasak ang ating Vice Presidente. Pero nakita rin natin kung ano yung ehemplo niya sa atin na tumatayo siya ng matatag. So, samahan natin siya at protektahan natin siya kasi ang mga susunod na gagawin ni Bongbong Marcos, mark my words, ay ipapakulong ang vice-presidente at kakasuhan siya ng plunder at meron din mga assassination plans sa kanya. So, maliwanag na tayo ay tumatayo ngayon sa isang punto sa ating kasaysayan na dapat ay nagkakaisa tayo. So maraming salamat. Iuuwi natin si PRRD at dahil sa inyo ay nagkakaisa tayo. Maraming salamat. Yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napakinggan na ho natin si Loren Badoy. Matindi ho ang kanyang paratang, ha? Diba? Naniniwala ba kayo na gagawin niya ni Mr. President Bongbong Marcos? Una-una, Loren Badoy, tingnan mo yung mga tao na nag-file ngayon ng reklamo na plunder laban kay Vice President Sara Duterte. Kaalyado ba yan ni Mr. President? Kaalyado ba? Sa tingin ko, hindi ho yan sila kaalyado. Kasi minsan nga, binabatikos din nila si Mr. President Bongbong Marcos. Diba? Oo, hindi si Mr. President Bongbong Marcos ang magpapakulong. Kung hindi ang taong bayan, kung mapatunayan. Diba? Kasi siyempre, dadaan yan sa mabusising investigasyon. Ganun ho yan, Loren Badoy. At dyan sa sinasabi mong, ano daw? Assassination? Sos Mariosa. Grabe naman. Grabe naman yan, Loren Badoy, na kwento mo. Hindi ako maniwala na gagawin yan ni Mr. President Bongbong Marcos. Kayo, mga ka-action, mga kakamping, mga loyalista, maniniwala ba kayo sa sinasabi ni Loren Badoy na assassination? Sos Mariosat? Alam nyo kasi, sa tingin ko dito, itong mga nag-file ng reklamo na plunder labang kay Vice President Sara Duterte, sa tingin ko may grounds talaga sila na nakikita, di ba? Na nakikita. Kaya nag-file ho talaga sila ng plunder case at iba pang mga reklamo labang kay Vice President Sara Duterte, di ba?
Excuse me. Kasi hindi naman ho yan sila basta-basta mag-file ng reklamo laban sa isang opisyal kung wala ho silang nakikitang grounds. Di ba? Oh, kasi nga, kung natuloy sana yung trial sa Senado, doon sana makikita natin kung ano ang mga ebidensya ng prosecutor. Kasi yun sana ang panahon na mag-present ang mga prosecutor ng ebidensya nila. Di ba? Kaso nga lang, hindi nga natuloy. Di ba? At hanggang ngayon, na-archive pa. So, ito naman, panibago naman to na, itong mga taong nag-file ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Di ba? O, ang daming reklamo nila naging file. Isa ng pinakamabigat dyan, yung plunder case. Di ba? O, kaya dyan sa mga sinasabi ni Lorraine Badoy, hindi ako naniniwala dyan, Sus Maria Joseph. O, mga ano na lang nila yan. Mga kwento na lang nila yan kung ano-ano lang iparatang nila kay Mr. President Bongbong Marcos. Nakikita naman natin si Mr. President Bongbong Marcos nagtatrabaho. Di ba? Si Vice President nandun sa dahig. Hindi ko alam kung nakauwi na. Nakauwi na ba si Vice President? Ang ating traveler na Vice President? Di ba? Kaya, hindi ho yan sila titigil ng kuda ng kuda. Pero ito na lang nga lang ang tanong namin sa inyo. Balikan natin ha. Ulitin lang natin. Ito lang ang tanong namin sa inyo ng mga DDS, no? Sa mga nagsasabi na ilan sa mga DDS na mastermind daw si Mr. President Bongbong Marcos sa Nakawan, no? Ngayon, kung halimbawa may mga ebidensya ho kayo, mag-file kayo ng reklamo. Nasa Quezon City lang naman ang ombudsman. Ano ba yan? Oo. Di ba? Tulad nitong mga tao na nag-file ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Ang problema nga lang, paano sila mag-file action man kung ang ebidensya nila is laway lang? Yun yung masaklap. Di ba? Yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.